Nainis si Fang Ping dahil siya raw pala mismo ang target ng ilan sa mga nagbabantay na sundalo. Naisip ni Qin Fengqing na mas mabuti raw kung sumuko na lang ang ating bida, tanggapin na nga lang daw nito kung anuman ang mangyayari sa kanila. Pumalibot na ang tatlong mid-rank na sundalo para bigyan ng leksyon si Fang Ping. Habang papalapit ang mga ito ay bigla na lang nagluwa ng dugo ang ating bida. Inakusahan ni Fang Ping ang mga lumapit na sundalo na nilason daw siya ng mga ito. Humiga rin siya sa lupa para mas kapanipaniwala ang kanyang pag-arte. Nagulat ang mga nagbabantay na sundalo kung bakit bigla na lang natumba ang ating bida gayong wala pa naman daw silang ginagawa. Binanggit ni Fang Ping na bukod daw sa kakaunti na lang ngayon ang kanyang mental strength at vitality, ay nagtamo rin daw siya ng malalaking pinsala noong habulin siya ng isang highly ranked martial artist. Sino nga raw ang mag-aakala na pagkarating niya sa kanilang kampo ay maaakusahan pa siya na isa siyang espiya ng mga taga-catacombs. Sinabihan ni Fang Ping ang tatlong nakapalibot na sundalo na dapat daw siya ng mga itong bigyan ng tig 10 milyon para man lang sa kanyang pagpapagamot. Magrereklamo nga raw siya sa mga superiors ng mga ito kapag hindi siya ng mga ito binigyan ng tig 10 milyon. Itinuro ni Fang Ping ang mga Grandmaster na lumilipad sa itaas ng kanilang kampo. Binantaan niya ang tatlong nagbabantay na sundalo na wag daw siya ng mga itong tatakasan dahil mga Grandmaster daw mismo ang kanyang mga saksi. Sinabi ni Grandmaster Ko Bayanjang na mukhang dapat daw nilang papuntahin sa boardroom ang mga nagbabantay na sundalo para mapag-usapan nila ang mga nangyari doon. Kailangan nga raw ng mga itong masabihan na wag na ulit gumawa ng mga ganoong klase ng bagay. Natawa na lang sina General Xu at ang matabang advisor dahil parehas nilang alam na hindi basta-basta magpapaisa ang ating bida sa kahit na sinong tao. Umalis ng inis na inis ang mga nagbabantay na sundalo, dahil bukod sa hindi sila nakaganti ay naperahan pa sila ni Fang Ping. Tinanong ni Qin Fengqing ang ating bida kung talaga nga bang kumita ito ng 30 milyon ng ganoong kadali. Tumugon lang ng oo ang ating bida sa lahat ng mga tinatanong sa kanya ni Qin Fengqing. Binanggit ni Qin Fengqing na ilang beses na raw siyang nabugbog ng mga sundalo na ginagantihan siya pero may madali naman daw palang paraan para matakasan niya ang ganoong sitwasyon. Gagayanin na nga lang daw niya ang ginawa ng ating bida kapag ginantihan ulit siya ng isang mayamang martial artist. Pinayuhan ni Fang Ping si Qin Fengqing nang saka lang daw nito gamitin ang ganoong paraan kapag maraming tao ang nakakakita dito. Kapag mali nga raw ang oras at lugar na napaggamitan nito ay maaari itong mapatay. Sinabihan ni Fang Ping si Qin Fengqing nang kapag gumana raw ang kanyang paraan ay kailangan siya nitong bigyan ng kalahati ng makukuha nito bilang bayad sa kanyang pagtuturo. Sinabihan naman ni Qin Fengqing ang ating bida nang mangarap nga raw ito. Nagtungo na ang dalawa sa Hope City Magic University Logistics Department. Tinanong ni Fang Ping si Advisor Bai Raoxi kung ano raw ang ginagawa nito doon. Tumugon naman si Bai Raoxi nang sapat na raw ang kanyang pagpapahinga at bumubuti na raw ngayon ang kanyang kalagayan. Naroon nga raw siya para tumulong sa binuksang logistics branch ng kanilang universidad sa loob ng catacombs. Binanggit ni Bai Raoxi na simula raw nang lumaki ang kanilang produksyon ay maaari na ngayong dumirekta ng pakikipagtransaksyon sa kanilang universidad ang kanilang mga miyembro at mga estudyante. Hindi na raw nila kailangang magbigay ng kabahagi sa mga taga-military at sa mga kumpanya ng pills at sandata gaya ng dati nilang ginagawa. Nangyari nga raw ang lahat ng ito simula nang maupo bilang bagong presidente ng Martial Arts Society ang ating bida. Natuwa at nahiya si Fang Ping sa mga papuri na kanyang narinig. Pinagmasdan ng ating bida ang putol na braso ni Advisor Bai Raoxi. Binanggit niya kay Advisor Bai Raoxi na noong huling martial arts championship ay naputol ni Han Shu ang braso ni Sun Mingyu at naibalik ulit ito sa dati. Ipinaliwanag ni Bai Raoxi na maaari lang daw maibalik ang naputol na bahagi ng katawan kapag hawak mo mismo ang naputol na parte. Hindi na nga raw niya noon nakuha ang naputol niyang braso dahil sa tindi ng mga nangyayaring labanan. Sinabihan ni Fang Ping si Advisor Bai Raoxi nang wag daw itong mag-alala. Narinig nga raw niya na bukod sa kasing tigas ng bakal ang katawan ng mga Rank 8 Grandmaster ay nagagawa rin ng mga itong mag-regenerate ng bahagi ng katawan. Kapag naging isa na nga raw Rank 8 si Advisor Bai Raoxi ay magagawa na rin itong maayos ang naputol nitong braso. Naisip ni Bai Raoxi na hindi naman daw nagkamali ang ating bida, pero may mahalagang araw itong nakalimutan. Iilang tao nga lang daw ang nakakayang makarating sa pagiging isang Rank 8 Grandmaster.
Napansin ni Bai Raoxi na punong-puno ang mga bag na dala nina Qin Fengqing at Fang Ping. Sinabihan niya ang dalawa na tingnan ng araw nila kung ano ang mga resources na nakuha ng mga ito. Lumapit din sina General Xu at ang matabang advisor dahil interesado din silang malaman kung ano ang mga nakuha ng dalawa. Agad na binati ni Fang Ping sina General Xu at ang matandang advisor. Sinabi ni General Xu na wag na raw sila ng mga itong pansinin at ituloy lang ng mga ito ang kanilang ginagawa. Ipinakita ni Qin Fengqing ang mga nakuha niyang herbs, energy stones, energy lamps, at ang tig-isang END-grade weapons. Tinanong ni Bai Raoxi kung saan ba raw talaga pumunta sina Fang Ping at Qin Fengqing, at kung paano raw ang mga ito nakahanap ng iba't ibang klase ng mga herbs. Nagyabang si Qin Fengqing at sinabi na napadaan lang daw sila sa hardin ng mga malalakas na martial artist. Hindi makapaniwala sina General Xu at ang matabang advisor na nagnakaw nga sina Fang Ping at Qin Fengqing sa teritoryo ng mga catacombs martial artist. Pinagmadali ni Qin Fengqing si advisor Bai Raoxi dahil gusto na raw niyang malaman kung gaano karaming points ang kanyang makukuha. Pinaliwanag ni advisor Bai Raoxi na nagkakahalaga raw ng 5,000 points ang mga dinalang herbs ni Qin Fengqing, 800 points sa mga energy stones, at 200 points sa lahat ng mga sandata. 6,500 points nga raw ang total ng nakuha ni Qin Fengqing kasama na ang iba pang mga items na dala nito. Nagulat si Qin Fengqing sa laki ng academic points na nakuha niya ngayon. Naisip niya na ito na nga raw ang kanyang pinakamalaking kinita sa lahat ng pagpasok niya sa loob ng catacombs. Noong uling beses nga raw na nakasama niya si Wang Jinyang ay nakakuha lang sila ng 3,000 points sa loob ng kalahating buwan. Naisip ni Qin Fengqing na hindi niya pa rin daw mapigilang hindi makaramdam ng pagkainis dahil tiyak nga raw siya na mas malaki ang makukuhang points ng ating bida kaysa sa kanya. Tinanong ni Bai Raoxi kung ipapatrade rin daw ba ni Qin Fengqing ang mga natitirang laman ng dala nitong bag. Tumugon si Qin Fengqing nang mamaya na lang daw niya ito patitingnan. Sinabi ni Qin Fengqing na ilabas na raw ng ating bida ang mga dala nitong resources dahil gusto na raw niyang malaman kung ilang points ang makukuha nito. Pinaliwanag ni Bai Raoxi na nagkakahalaga raw ng 8,000 points ang 52 herbs ng ating bida, 2,000 points ang mga energy stones, at ang mga sandata at ang iba pa nitong dinalang kagamitan ay nagkakahalaga ng 3,000 points. Sa mga energy heart daw na dala ni Fang Ping ay 4 ang nagmula sa rank 4 martial artist at isa naman sa rank 5 martial artist, nagkakahalaga nga raw ang lahat ng ito ng 2,000 points. Ipinaalam ni Bai Raoxi na 15,000 points daw ang total na nakuha ng ating bida. Nagulat si Qin Fengqing sa taas nang narinig niyang academic points. Naisip niya na parehas nga lang daw sila ng trabaho na ginawa ni Fang Ping at hindi rin naman daw sila naghiwalay. Pero bakit nga raw mas mababa pa sa kalahati ng nakuha ng ating bida ang kanyang matatanggap? Binanggit ni Fang Ping na teritoryo daw ng isang catacombs highly ranked martial artist ang kanilang pinagnakawan, pero bakit nasa 20,000 points lang daw ang total na kanilang nakuha? Tinanong niya kung hindi ba raw dapat mas malaki pa doon ang points na dapat nilang matanggap. Ipinaliwanag ni Bai Raoxi na wala raw siyang magagawa dahil hindi raw siya ang nagbibigay ng presyo sa mga resources na binibili ng kanilang unibersidad. Naisip ni General Xu na mga rank 4 martial artist pa nga lang daw sina Fang Ping at Qin Fengqing pero kumita na agad ang mga ito ng ganoong kalaking halaga sa loob lang ng isang araw. Nagagawa pa nga raw ng mga itong magreklamo na maliit lang ang kanilang nakuha kahit na mas kakaunti pa doon ang naiuuwi ng ibang mga grandmasters. Sinabi ni Qin Fengqing na siya nga raw ang nagturo ng lugar pero 6,500 points lang daw ang kanyang nakuha, sinabihan niya ang ating bida nang dapat daw siya nitong bigyan ng 5,000 points. Binanggit ni Fang Ping na siya nga raw ang dapat bigyan ni Qin Fengqing dahil may kasunduan sila na ibibigay nito sa kanya ang iba nitong resources kapag nakaligtas sila mula sa nakasalubong nilang halimaw. Tinanong ni Qin Fengqing kung seryoso ba raw ang ating bida, tinanong niya rin kung ganoon na ba raw talaga ito kamakasarili. Sinabi ni Fang Ping na kahati rin daw siya sa mga natitirang bagay na nasa loob ng bag ni Qin Fengqing. Binanggit ni Qin Fengqing na binitbit niya nga raw ang lahat ng ito sa kanyang likuran habang tumatakbo sila ng mahigit sa 100 kilometro. Simula umpisa nga raw ay wala naman siyang plano na bahagihan ang ating bida. Sinabihan ni Fang Ping si Qin Fengqing nang bigyan na lang daw siya nito ng 1,500 points at nang matapos na sila.
Tinanong ni General Shu si Qin Fengqing kung mga libro ba raw ng catacombs ang mga natitirang laman ng bag nito. Tumugon si Qin Fengqing ng mga libro nga raw ito at nasa 100 piraso daw ang bilang nito. Naisip ni General Shu na tama nga raw ang kanyang hinala, mga libro nga raw pala ang mga nakaumbok na bagay sa loob ng bag ni Qin Fengqing. Binanggit ni General Shu na kailangan nga raw ng kanilang gobyerno ang mga ganoong klase ng libro. Ipinaalam ni Qin Fengqing na 10,000 points daw ang final price niya sa lahat ng mga dala niyang libro. Binanggit ni General Shu kay Qin Fengqing na medyo gipit daw sila ngayon sa pondo. Iginiit ni Qin Fengqing na hindi naman daw kalabisan ang kanyang hinihingi lalo na't inilagay nila sa panganib ang kanilang mga sarili para lang maihatid nila doon ang mga ganoong klase ng libro. Sinabi rin ni Fang Ping na kapag binigyan daw sila ng mga ito ng tamang reward ay mas lalo daw silang gaganahan. Marahil sa susunod ay pasukin naman daw nila ang mga teritoryo ng ilang mga high-ranked martial artist na pasok sa sakop ng Heavenly Gate City. Hindi malaman ni General Shu kung ano ang itutugon niya sa pangungulit ng dalawang pasaway. Sinabi ng matabang advisor na maaari raw makipagnegosasyon ang dalawa sa mga taga-military kung magkano ang gusto ng mga itong makuha at hindi raw makikialam ang kanilang unibersidad. Pero bilang isang araw nakakatanda ay bibigyan niya ang mga ito ng payo. Karamihan daw sa mga pondo ng Magic University ay nagmumula sa kanilang gobyerno. Ibig sabihin daw noon ay malaki ang parte ng suporta na ibinibigay ng gobyerno para sa pag-aaral ng bawat estudyante. Binanggit ng matabang advisor na kailangan nga raw nila ang mga ganoong klase ng libro para magamit sa pagsasaliksik at hindi para pagkakitaan. Malaking halaga rin daw ang gagamitin para malaman nila kung ano ang mga impormasyon na nakalagay sa bawat libro. Agad namang naunawaan ng dalawa kung ano ang ibig ipahiwatig ng matabang advisor. Sinabi ni Qin Fengqing na 5,000 points daw ang pinakamababa na kaya niyang ibigay. Binanggit ni Fang Ping na kapag daw nalaman na ng mga ito kung ano ang mga nilalaman ng mga libro ay dapat sila raw ang unang makaalam ng impormasyon. Pumayag na si General Shu sa presyo at kondisyon na ibinigay ng dalawa. Tatawagan nga raw nila ang Magic University para mapag-usapan nila ang kanilang kasunduan. Tinanong ni Fang Ping si Qin Fengqing kung paano raw nila paghahatian ang mga points na nagmula sa mga nakuha nilang libro. Binanggit ni Qin Fengqing na mahigit daw sa 80 libro ang kanyang dinala, at kakaunti lang daw ang dala ng ating bida. Magpasalamat na nga lang daw ito kapag nakakuha ito ng kahit na 10 bahagi ng kanilang kinita. Pumayag na si Fang Ping at sinabi kay Qin Fengqing na 500 points na lang daw ang kanyang kukunin. Naisip ng ating bida na hindi na nga rin daw masama ang ginawa niyang ekspedisyon, dahil halos malapit na ngayong umabot ng 400 million ang kanyang wealth value. Kapag natapos na raw niyang gamitin ang mga nakuha niyang points at kapag natanggap na niya ang 30 million na kompensasyon ng mga nagbabantay na sundalo ay maaari nang umabot sa 500 million ang wealth value ng kanyang system. Tuwang-tuwa si Fang Ping habang iniisip na napakayaman na niya ngayon. Naisip naman ni Qin Fengqing na mayroon na daw siya ngayong 11,000 points, at halos malapit na rin daw ito sa nakuha ng ating bida. Napaisip si Qin Fengqing kung dapat pa ba raw siyang makipagtrabaho kay Fang Ping lalo na't napakalaki ng nakuha niya ngayon kumpara sa lahat ng mga pagpasok niya noon sa loob ng catacombs. Kumita man daw siya ng malaki pero pakiramdam niya nga raw ay lagi siyang naiisahan tuwing kasama niya ang ating bida. Naisip ni Qin Fengqing na saka na nga lang daw niya ito iisipin. Sapat na nga raw siguro ang mga points na nakuha niya hanggang sa makarating siya sa rank 5 o rank 6. Napaisip din siya kung dapat niya ba raw itong ibili ng isang A-grade blade o ng isang set ng leather armor na higit na mas mataas ang rank kumpara sa pag-aari ni Fang Ping. Nasa loob ngayon ang dalawang pasaway ng Military Department Tactical Room. Pinuri ni Grandmaster Tianmo sina Fang Ping at Qin Fengqing dahil naiangat daw ng mga ito ang pangalan ng kanilang unibersidad. Nakilala agad ni Fang Ping na si Grandmaster Tianmo ang lalaki na pumuri sa kanila. Naisip ng ating bida na isang araw si Grandmaster Tianmo sa mga alumni ng Magic University at isa na ito ngayong Major General. Mas malakas pang araw ito kay Principal Wu Kuoshan at isa ito sa mga pinakamalalakas na rank 8 martial artist ng kanilang bansa. Tinawag ni Fang Ping ng Senior Tian ang Grandmaster na kanyang kaharap.
Napaisip si Grandmaster Kobayanjang kung paano nga raw natatawag ng ating bida ng Senior Tian si Grandmaster Tianmu gayong halos 50 taon na ang nakalilipas nung magtapos ito sa Magic University. Binanggit ni Tianmu na namatay nga raw ang ilan sa mga matatandang Grandmaster sa nakaraang labanan kaya malaki ang nabawas sa puwersa ng Hope City. Ngayon nga raw ay sa Magic University Catacombs na siya nakaistasyon para mapunan niya man lang ang kakulangan ng mga ito ng puwersa. Natuwa si Fang Ping dahil nagkaroon raw ngayon ng isang malakas na Grandmaster ang Hope City. Nakisali rin si Qin Fengqing sa usapan ng dalawa, sinabi niya na sa pagdating raw doon ni Senior Tian ay panatag siya ngayon na nasa mabuti silang mga kamay. Hindi nagustuhan ni Grandmaster Tianmu ang kanyang narinig kaya agad niyang tinuruan ng leksyon ang nakisali na si Qin Fengqing. Tumilapon sa pader si Qin Fengqing matapos itong gamitan ng mental strength ni Grandmaster Tianmu. Binanggit ni Tianmu na maging ang ama raw ni Qin Fengqing ay pinapakitaan siya noon ng respeto tuwing nagkakausap sila. Tinanong niya si Qin Fengqing kung sino ba raw ito para kausapin siya sa ganoong paraan. Naisip ni Fang Ping na alam niya nga raw na dapat niyang tawagin ng Grandmaster si Tianmu, pero maaari niya rin itong tawagin ng senior dahil nagtapos ito sa Magic University. Wala rin naman daw siyang kamag-anak doon hindi tulad ng sitwasyon ni Qin Fengqing. Dapat nga raw ay nagpakita ito ng tamang respeto kay Grandmaster Tianmu. Binanggit ni Grandmaster Kobayanjang na simulan na raw nila kung ano ang mga pag-uusapan nila doon. Tinanong niya kung saan naman daw nagpunta sina Fang Ping at Qin Fengqing sa pagkakataong ito. Tumugon si Fang Ping at sinabi na nagtungo raw sila sa Heavenly Wolf Mountains. Nagulat si Grandmaster Kobayanjang sa kanyang narinig. Tinanong niya ang ating bida kung may nakatira ba raw na high-ranked martial artist sa napuntahan ng mga itong kabundukan. Nagsalita ang bagong dating na si Grandmaster Wu Chuan at sinagot ang tanong ni Grandmaster Kobayanjang. Sinabi niya na naka-low profile lang daw ang mga martial artist na nakatira sa Heavenly Wolf Mountains at hindi pa ang mga ito nakikilahok sa mga nagdaang digmaan. Binati ni na General Xu, Grandmaster Kobayanjang at Grandmaster Tianmu ang dumating na si Commander Wu Chuan. Nagtaka si Fang Ping kung bakit siya tinitingnan ng dumating na Grandmaster. Binanggit ni Grandmaster Wu Chuan na kanina nga lang daw ay nakikipag-usap ang ating bida sa isa nitong senior, tinanong niya kung bakit hindi man lang daw siya nito binabati gayong isa rin siyang alumni ng Magic University. Humingi ng pasensya si Fang Ping at nagdahilan na mas naging gwapo raw ngayon si Senior Wu kaya hindi niya ito agad nakilala. Sinabihan ni Grandmaster Wu Chuan ng ating bida nang wag na raw siya nitong bulahin, may nakapagsabi nga raw sa kanya na gusto siya nitong ipatanggal. Naisip ni Fang Ping na hindi nga raw talaga mapapagkatiwalaan ang dalawang prinsipal ng kanilang universidad, talagang inilaglag pa raw siya ng mga ito sa isang malakas na Grandmaster.